Boom! Panibagong araw, panibagong food and good vibes. So today mga ka-tipsy, pupunta tayo dito sa Filipino-American Friendship Festival. Ayan, every year ginaganap to dito sa San Diego. Kasama-sama yung mga Filipino at mga Amerikano. Nung bago ako dito, nakapunta na ako sa festival na to. One time pa lang, then hindi na kami pumunta uli. So hindi ko alam kung ano yung mga nagbago ba sa festival na to. So alamin natin. At syempre, hanap tayo ng masarap pagkain. Let's go! Cooking, tasting, traveling too. Bringing the best food spots to you. So grab a seat and come along. Good food and good vibes all day long. Tipsy Tata, food and good vibes. Bringing you flavors you love to try. Stay tipsy lang. Salud, salud. Pero kasama natin si Mother Dear dyan. Kumusta naman Mother Dear? Oh, init. Ayun mga katipsi, mainit. Ayun mga katipsi, ayun o, sakay tayo dyan sa jeep. Ayun o, biyaheng ano to, Cubao? Hindi ko alam kung saan biyahe. Ah, Espanya, nakalagay Espanya, Baclaran, kaya po, ayun o. Owner o. Ang galing. Para tayo sa Pilipinas, oh. Si Jeepney Terminal. Sakay na tayo. Saraw pa rin, oh. Sa Metro Manila. Kasama din natin si Junior because Junior is also Filipino-American. Look at this. Eh. That's like Hawaiian stuff. Oh, yeah. Ito mga Hawaiian naman. Mabuhay truck. Tingnan natin yung mamaya mga See that kasi. ube? Horchata? Yeah. Para sa mga naghahanap nga pala sa ating Auntie Bibot, ayan, and Uncle Chris, nandito sila, Uncle. Ito mga ka-tipsy, ang legit Filipino-American Friendship. Itong Filipino-American Friendship Festival mga ka-tipsy dito sa San Diego, isa to sa pinakamalaking pagdiriwang ng kulturang Pilipino dito sa Southern California. Every year mga ka-tipsy, libo-libong tao ang nagsasama-sama para i-celebrate o ipagdiriwang ang kultura, tradisyon, pagkain, music, sayaw. Yan, nakita rin ako mga sumasayaw dyan. Hindi ko lang na-video yung iba eh. At yung matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at United States. Nung bago ako dito, pumunta kami, I think hindi ko matandaan kung 2023 or 2024. Medyo maliit lang yung venue yun pero sobrang daming tao din. Pero ngayon, sa pagpunta ko uli, sobrang daming dumalo na nakikipag-celebrate at pinagdiriwang talaga yung friendship ng Pilipinas at United States. Trivia lang mga katipsi, no? Alam nyo ba na ang California ay mas malaking dihamak kaysa sa Pilipinas? At ang may pinakamalaking populasyon ng mga Pilipino sa buong United States na humigit kumulang 1.7 million Filipino ay nandito sa California. At dito naman, specifically dito naman sa San Diego County, nasa over 200,000. So far ang mga Pilipino. Kaya I think itong festival na to, hindi lang to basta festival. Parang isa na rin tong pagkakataon para ipagmalaki natin ang ating pinagmulan. Yung maipakilala natin yung kulturang Pilipino sa iba at ipakita yung tunay na Filipino spirit, which is yung masayahin, hospitable, at laging proud sa ating heritage. Diba? Weather check nga pala mga katipsi, sobrang init talaga dito ngayon. Para tayo na sa Pilipinas din. Ang pinagkaiba lang kasi sa atin sa Pilipinas, humid, diba? Yung talagang ang sakit sa balat ng init. Pero dito kasi medyo mahangin. Ayan, kaya medyo mas okay. Pero mainit pa rin talaga. At isa pa, sobrang daming tao. Sa lahat ng food stall ang haba ng pila. Kaya sabi ko, bili mo na ako ng drink. Kaya pumila ako dito sa House of Ube. After 20 minutes, nakabili ako mga katipsi. At itong ube drink nila ay masarap din naman talaga. Tamang-tama lang yung tamis at lasang-lasa mo naman yung ube. Meron din silang ice candy dun, yung sana bibilin ko kaya lang maliit lang, gusto ko kasi malaki. Kasi pag nauuhaw ako uli, ayoko na pumila. Dahil gutom na ako, naghanap ako ng food kaso nakita ko tong pork belly. Akala ko Filipino, yung pala Taiwanese. Nandito na ako nung na-realize ko nakapila na ako, kaya sabi ko sige nga, pila na lang ako. Pero medyo matagal din, ang haba din talaga ng pila. O-orderin natin yung pork belly bowl. Kasi naka-order na tayo, grabe. Itong pork belly bowl nila mga katipsi, so, may kasama na tong kanin, tapos yung pork belly na in-slice ng maliliit, tapos may itlog. Luto na to nung dinala nila sa mga tent. Tapos pag umorder ka, ilalagay na lang nila sa bowl. Kasi sabi Taiwanese pork belly bowl daw mga katipsi. So in-expect ko merong flavor ng Taiwanese na kakaiba. Pero nung natikman ko is para lang siyang pork belly na adobo. Kung ano yung lasa ng adobo yung ginagawa natin sa pork or sa chicken, ganun din siya. Pero malambot naman yung meat. Okay naman yung alat, sakto lang. Yung itlog medyo
Parang sinalpak na lang nila sa kawali tapos nilagay dyan. Pero hindi mo rin naman sila masisisi kasi sobrang dami talaga ng tao. Pack talaga. Kaya medyo natataranta na rin sila doon. Nakikita ko mahigit 1 oras, 1.5 hours yata ako naghintay sa initan. Pero naintindihan ko naman kasi sobrang daming tao talaga. Bilang nag-food business din sa Pilipinas, naintindihan ko yung sitwasyon nila. Tapos na tayong kumain mga katipsi. At tagal ko naghintay, 1.5 hours ata. Okay naman yung food. Alam mo yung drinks na ube na binili natin. Naubos ko na sa nakatayo doon kanina nakakahintay. Well, lahat naman ng stall mahaba yung pila kasi ang daming tao. Maraming food, iba-iba. May Filipino, American, Korean, Taiwanese, mga ganun. Mexican food, yan. Halo-halo na sila dito. Medyo pricey sa mga ganitong event, pero worth it naman. Yan. Ito yung view natin sa harap. Diyan yata yung San Diego town proper. Ayan, tapos yung airport dito. Ayan, dito pwede ka rin magkayak-kayak dito. Mga nagkakayak. Gusto mo magkayak. Tapos pwede ka kumain dito, picnic with your family. Yan. Dito yan mga katipsi sa Liberty Station, San Diego. Tara, balik na tayo dun sa Filipino-American Festival. Lakad-lakad doon tayo mga katipsi. We're out there chasing every plate. A bite that hits a place you rate. We're out together, brother Alex. From corner flies to tables. Ooh, we bring the best of taste to you. Cooking, tasting, traveling too. Bringing the best food spots to you. So grab a seat and come along. Good food and good vibes all day long. Mga katipsi, ngayon naman nandito tayo sa Carlsbad Strawberry Company dito sa Carlsbad, San Diego. So magpipick tayo ng strawberry, parang yung sa Baguio, kung pwedeng magpick ng strawberry. So ayan, pasok tayo, dito daw siya. First time ko pumunta dito mga katipsi, samahan nyo ako, tingnan natin kung ano meron dito. Let's go! Pagdating mo dito, marami namang parking. Tapos papasok tayo dun sa loob. Dito yung entrance, bayad muna tayo. Ayan si Mother Dear, nagpipicture-picture na sila. Ito yung rules. Yan. Ito yung price mga katipsi. Tapos nakabayad na tayo mga katipsi. Meron na rin tayong bucket. Pupunuin daw to, pero wag yung apaw na apaw. Yan, may hippity hop din sila mga katipsi para sa mga bata. Ayan, 8 years and under. So, ayan, pwede yung dali yung mga anak na dito. Diba? Ayan, pasok na tayo mga katipsi. Dito na tayo sa pinaka-farm ng strawberry. Ayan. Ayan, kuha tayo ng scissor dito. Ayan, lalakad pa tayo hanggang dun. Tapos may instructions sila dito kung paano magputol. No long stems. So dapat hindi masyadong mahaba yung pagputol natin. So ayun pa yung mga strawberry. Yan si Madeira nag-video. Ma, pang ilang punta mo na to dito? Pangatlo na. Pangatlo na? Anong ginawa mo sa mga strawberry mo dati? Yung nilapang nila lahat. Kasi ako lang noon. Ikaw lang yung nag-pick? Oo, ako lang nag-pick. Kasi noon pwede kang bumili lang ng isa. Pero pwede silang kasama nga. Okay. So yun mga katipsi, yung parang vacant na yan. Parang tataniman pa nila. So dun sa kabila, dun talaga yung mga strawberry na meron ng bunga. So ayun ulit yung rules. Simple naman yung rules. No long stems. Do not overfill buckets. May nagpipick na rin dun. Maaga kasi kami mga katipsi, kaya konti pa lang yung tao. Ma, simulan mo na. Galingan mo ha. Ang dami yun. Ito, dami yun. Dapat maliit lang yung stem. Ang ganda oh. Magsasaka ako dati mga katipsi, kaya medyo sanay tayo sa ganito. May kasama rin kami. Yan, naman dito kami ba? Oh, yeah? Pero palay. Wala tayong mga palay. Ay, shield. 5 years old pa lang ako. Ayan. So, pupunuin natin ito mga katipsi, pero dapat hindi overflow. Sobrang daming bunga mga katipsi. Ang bilis lang magpitas. Ang dami. Tapos konti pa lang yung tao. Magkano yung entrance mo? 18 kasama ang pag-pick. So, $10 mga katipsi. Kung pupunta ka lang, ikot-ikot ka lang. Ba, may kasama ka, siya gusto niya mag-pick, $18 siya. Ikaw, sama ka lang sa kanya, $10. Picture-picture, ganyan. Something to do here in San Diego mga katipsi.
mga katipsi, siyempre nagutom tayong mga after natin mag-ani ng strawberry. Kaya kain muna tayo dito sa Ruby's. Tara. Sa ating mga katipsi, Super Burger. So, may melted Swiss cheese siya, tapos yung Ruby's burger nila, homemade burger nila yan. Lettuce, tomatoes, fries on the side. Tapos na tayo kumain mga katipsi dito sa Ruby's. Pag napadpad kayo dito sa Carlsbad Premium Outlet, subukan nyo. Mabilis na food lang, pero pasado sa panlasa. Mga katipsi, pauwi na tayo, pero si mga dear, bibili muna siya ng pandesal. Ito ang the best pandesal. Yeah, ito. May Sa mga ibang Plaza Bonita. Yon, may mga ibang pandesal kami nabilhan, pero ito yung parang pinaka pasado talaga. Totoong pandesal 'yon, tama. Titingin na si Mother ng pandesal. Bunot Fernando po. Magkano yan, ma? Yung ilan to? 1 dozen? 10 pieces. 10 10 pieces. Magkano yan? 550 daw. Magkano? 550. 550. 550 sa 10 sampo. pieces. Sampo. Pero yan. tunay, pakita mo dun kung anong klase ng pandesal. Marami na kami nabilang pandesal. Ito yung pinakamasarap. Twinings. Totoong pandesal. Ay mga tipsi, nakauwi na kami. Maraming salamat sa nanood sa episode natin today. And shoutout ulit dun sa mga na-meet namin dyan sa festival. Hanggang sa susunod natin dito mga tipsi. Always remember, stay tipsy lang. Salud! Welcome to Tipsy Tata, where every meal tells a story. From hidden gems to local favorites, we're serving flavor, fun, and discovery. Cooking, tasting, traveling too, bringing the best food spots to you. So grab a seat and come along. Good food and good vibes all day long. Tipsy Tata.